So, what's up mga boss? Yan, another day, another bem-bem, no? So, yun, medyo maulan, no? Ingat-ingat sa lahat, no? Yan, by the way, I'm Jan Mangondaya of Savage Airsoft. Shoutout sa mga naka-subscribe sa atin, no? Sa mga naka-follow sa atin sa page. Yun, follow nyo kami sa FB page namin, Savage Airsoft PH. And subscribe kayo sa YouTube channel namin, Savage Airsoft. Hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload natin, no? So yun, may nagpagawa sa atin ng unit, no? So yung unit ni sir is nagbiyak na yung gearbox. Nagbiyak yung gearbox, at the same time hindi na nagpa-function ng maayos yung unit niya. Pinilit nating isalba yun, kaso yun nga, talagang pinaka the best na gawin is palitan na ng gearbox, tapos i-tune, palitan yung ibang parts para maging consistent sa 450 fps, kasi nag-decide si sir na ilaro ulit yung unit niya, no? So yun, shoutout kay bossing, no? So yun, ito yung unit ni sir, tapos na, no? So nagawa na natin. Ayan. So yan yung unit ni sir. Ano? Sobrang heavy, no? So yan, RS2 na Nakotsu, no? So yan. Ayan yung unit ni sir, no? Napakaganda, no? Sayang kung hindi magagamit. So ni-restore natin, kung makikita nyo, makintab na siya, nilinis na natin yan. Ayan, nilinis natin. At the same time, na-repair na natin to, nagawa na natin to, no? So try natin. Nung una, yung configuration ni sir, nandito yung battery niyang malaki, no? So ito, magiging mukhang normal na airsoft unit na siya, no? So mukha na siyang realistic din, no? Nung una kasi alam mong laruan, no? So yun, full metal nga pala to, guys. Syempre yung kanyang grip is polymer, yung kanyang backstock is polymer. Ayan, built-in na yung kanyang suppressor. Tapos yun, meron siya ritong flip-up sight, no? Ayan, no? Na foldable, no? So naglagay na rin si sir ng forward grip, no? Ayan. So napakaganda, no? So ngayon, tatry natin, yun, ginawa nating normal na airsoft unit na siya. So nandito na yung battery sa loob ng backstock, no? So I'm using Storm Power 1200, no? So yan, plug natin. Naka-Tamiya plug siya, guys. So sobrang friendly, no? Yan. Yan, pasok lang, pull down. And yan, retractable na ulit, no? So yun, try natin kung puputok. Yan, tunog pa lang, no? No? Suabe, no? So yun, na-disable nga pala, guys. Na-disable kasi EBBR ito. So na-disable na tong kanyang bolt handle, no? Yan. Tapos disungkit na lang itong kanyang dust cover, no? Para ma-access yung kanyang ayan, kung makikita nyo, nandyan yung kanyang gearbox. Ito yung kanyang cylinder body, no? Tapos ito yung kanyang half-up chamber, no? So yan, para ma-access, yan, disundot na siya. Pero all in all, okay naman yung function, no? So yan, try natin siya sa point 20. So try natin siya sa point 20, no? Chrono check natin, guys. Tignan natin kung na-reach natin yung gusto ni sir, no? By the way, guys, kung makikita nyo, may tanda yung kanyang half, kasi tag dito, nakatono to sa point 30, no? So gagawin natin, gusto ni sir papasok sa game site. So pag sa game site, ang AR syempre 450 fps yan. So check natin kung papasok si sir sa game site na may 450 fps. So yan. Firing.
So, yun. 454. Count off, 450, no? Yeah, 447, 451, 447, 451. Okay, 448. So, lapag natin tong chrono. Lapag muna natin tong camera natin. So, yan. Sorry. Try natin mag full auto. Sorry guys, kasi one hand operation. So, yan, full auto. So, yan. No? Grabe, no? Sumisigaw, no? Sumisigaw yung kanyang unit, no? So, yan natin. Adjust muna natin tong motor, no? Yan. So, pasok na pasok si sir, no? Ayan, no? Full auto ulit. Yan. No? Tapos, semi ulit natin. Ayan. So, lusot na lusot si sir. Yun. So, yun. Pasok na pasok yung kanyang chrono, no? So, yeah, balik natin. Balik na tayo. Balik na. Sorry guys, again. One hand operation lang tayo. Ayan. So, hopefully, tama yung ating angle. Ayan. So, yun guys. Pasok na pasok, no? Yung chrono ni Bossing. Ngayon, pag itinono natin sa 0.30 ito yung lagi kong pinapaliwanag na may kinalaman ng half. Pero kasi hindi mo siya pwedeng i-disable gawa ng yan, wala naman tayo binago, diba? Wala naman tayong binago. So, inano lang natin yung straight flight kasi kanina nag-flight test ako dun sa 0.30. So, ito yung pinaka-okay na flight test niya na as in ang layo ng range tapos alam mong tama yung lipad ng BB niya, no? So, yun. 0.30 yung ginamit ko. Wala naman tayong dinagdag, wala tayong binawas, wala tayong in-adjust lang natin yung isa sa picture ng mga barrel natin, ng mga airsoft unit natin na AEG, no? Actually, kahit GBBR, no? So, isa sa picture yun, yung half-up, no? May kinalaman siya o nagbabago talaga. Kasi, mas nagkukompress, mas okay, no? Ang problema, may tamang flight testing din. Ngayon, sa 0.30 natin to itinono, pag binalahan natin to ng 0.20, eto ngayon ang lalabas sa chrono niyan, no? So, yan, same pa rin yung gamit natin. Kung makikita nyo, itong magazine pa rin na to, 0.20 pa rin to. Tapos yung chrono, ni-reset natin. Tapos yun, subukan natin ulit i-chrono siya, no? Na nakatune sa 0.30. Ito na yung current FPS nya. Yan. Yan. So, makikita nyo, sobrang consistent, no? Yan. No? Full auto natin, guys. So, yan. 17 at 477. So, 18. Yan. No? So, sobrang consistent. No? Sobrang consistent, no? Bitaw natin ng semi-lit kasi galing tayo ng full auto. Sorry, guys. Medyo mabigat yung unit. Yan. Okay. So, kung makikita nyo, sobrang consistent niya, no? Ganyan yung gawa natin, o ganyan tayo mag-bore up o mag-tune ng unit, no? So, wala, again, wala akong dinagdag, wala akong binawas. Pinagana lang natin yung isa sa picture nung airsoft natin, nung unit natin, no? Which is the half-up, no? So, paano nangyayari yun? Paano kung nagagawa yun? Guys, inaral ko rin yun. Hindi naman yun basta-basta, no? Ilang gabi, ilang araw ko rin yung pinagpuyatan o ano. So, may kinalaman siya. Although talagang hindi mo siya pwedeng patayin kasi nga, half up yun eh. Isa yun sa picture ng baril natin, no? Not unless may binutas ka o may tinatanggal ka rito sa loob, kinakalikot, wala. Diba? Nakita nyo naman. Binalik ko lang sa marker yung ating chamber. No? So, wala kang dinagdag, wala kang binawas, so wala kang dinaya. Itinono mo lang ayon dun sa BBs na gamit mo. No? So, 0.30 yung ginamit ko na straight flight. So, yun. So, yun guys. Sana may natutunan kayo
Pwedeng tama ako, mali kayo, pwedeng mali kayo, tama ako, pwede rin tama kayo, mali ako. Kanya-kanyang preference lang yan, no? Kanya-kanyang pananaw sa buhay yan, no? So yun, again guys, maraming salamat kay Bossing, nagtiwala sa atin. Huwag kayong kabahan dun sa 475 fps o 480 fps, no? Sobrang ano lang nun, kakonti lang nun. May kinalaman yung bibis na gamit, may kinalaman yung trajectory, may kinalaman yung joule, may kinalaman, maraming malakas ang FPS pero yung bigat ng dating ng bala nila malambot. So, meron naman malakas yung FPS pero yung range sobrang short, no? Meron naman eto, consistent sa 450 FPS o 430, sabihin na natin 420 o kagaya sa ibang bansa na nakikita nyo na 380 FPS, 350 FPS pero yung range nila sobrang layo. Why? Inaral kasi nila yon. Okay? Inaral nila yon, may science doon. At kung iisipin nyo, bakit ba dinidevelop o ina-upgrade yung mga, halimbawa si Mad Bull lumabas, so precision na ganito ganyan, no? Inner barrel, half up rubber. Bakit ba nila dinidevelop yun? Kasi may nakikita silang changes doon, no? So science yun, lahat yun may kinalaman. Kung magiging technical kayo na nag-airsoft, may intindihan nyo siguro yung sinasabi ko. Pero doon pa lang sa mga unit nyo, magtaka na kayo, bakit ganon? HPA yung gamit ko at 450 FPS pero ba't parang ang lambot ng dating, di ba? Meron, may kinalaman yung bala. Meron naman, AEG lang yung gamit niya, 400 FPS pero lintik yung range. Marami tayong combo, marami tayong parts na pwedeng isalpak. Marami, hindi basta-basta. May gumagamit na 6.01, 6.02, 6.03, 6.05 na inner barrel. Maraming gumagamit ng 60 degree half up, may 80, may 70, merong soft, merong hard. Marami tayong no, hindi lang yan basta palakasan ng gearbox, may kinalaman lahat ng timplahan sa unit natin, no. So yun, again, sana may naambagaw sa inyo. Maraming salamat sa mga naka-tune sa atin, sa mga nakasuporta sa atin. Sa mga bago lang, marami tayong trabahong technical dito. Check nyo lang doon. Kung meron kayong gustong i-feature natin na topic dito sa ating YouTube channel, let us know. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Savage Airsoft ulit, Jan Mangundayaw. Thank you po.